Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako'y nagagalak at napakaraming nagsidalo ngayong hapon. Unang-una po, maraming salamat. Ang aking pasasalamat sa ating poong may kapal dahil sumapit tayo sa ika-49 na anibersaryo ng ating kooperatiba. Ganon din, sumapit tayo sa ika-42 taunang pagpupulong ngayong hapon. Ang ikalawa, ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat na dumalo dahil sa patuloy niyong pagtangkilik sa serbisyo ng ating kooperatiba at patuloy niyong pagsuporta sa mga gawain tulad nito. Sa loob lamang ng 5 taong kong pananungkulang bilang direktor ng Distrito ng Buena Vista, 3 taon dito ay bilang Pangulo ng Junta Direktiba, ay aking nasubaybayan at napagtanto ang malaking pagbabago ng ating kooperatiba at malayo-layo na rin ang ating narating. Taong 2017, nang magawaran tayo ng AAA category ng NEA. Sabi nga kanina, ito ang pinakamataas na karangalan na makakamit ng isang electric cooperative na ginagawad ng NEA. Simula taong 2017, napanatili natin na AAA category ang ating kooperatiba hanggang taon 2020. At ito ay inaasahan natin muling makakamit para sa taong 2021. Pamula 2017 din, ay unti-unti nating naibaba ang ating system loss na siyang nagpapalaki ng ating bayarin sa kuryente buwan-buwan. Simula nasa 12.79% noong 2017, ito'y nating naibaba ng 12.49% para sa taong 2018. 13.5. Mas napababa pa natin ang ating system loss charge sa taong 2019. At ito ay naging masyadong maingay. Mamaya na ako tutuloy. Taong 2019 na ibaba natin ito ng 10.92. At mas naibaba pa natin ng 10.72 para sa taong 2020. At sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakamit natin ang single-digit system loss para sa taong 2021. At ito ay naging 8.76 na lamang. Palakpakan nyo naman yung marel ko. Ang pagkakaroon ng system loss, single-digit system loss charge, ay isang kamangha-mangha at isang perpektong kalagayan ng isang kooperatiba na maaari ring isang kainggit-inggit para sa ibang electric kooperatiba. Dahil kahit na ang mga co-op na konektado na sa main grid, ay nahihirapan pa rin silang makakuha ng single-digit system loss. Taong 2017 din, nag-umpisa nating maitaas ang ating collection efficiency. Pamula noon, 98.7% sa 2017, nagawa natin itong 100% sa 2018. At patuloy nating napanatili na 100% hanggang sa taong kasalukuyan. Palakpakan nyo naman yung ating kooperatiba. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagbabayad ng tama. At dahil dito, napanatili natin ang 100% collection efficiency. Ang mga datos na ito ay patunay lamang na patuloy na pagunlad ng ating kooperatiba
at patuloy na pag-asenso sa operasyon nito. Tungkol naman sa mga nagawa ng inyong junta direktiba, nakapagpasa o nakapagpatupad kami ng 21 polisiya para sa taong 2021. Ito ay binubuo ng mga lumang polisiya na aming sinusugan kasama na ang mga bago. Nakapagpasa rin kami ng 220 resolusyon sa loob lamang ng isang taon. Ang mga numerong ito ang siya ng pinakamataas na nagawa ng junta direktiba at ito ay sobra pa sa doble na nagawa ng mga junta direktiba sa mga nakaraang dekada at panahon. Kaya sa pagkakataong ito, muli kong gustong ipakilala ang inyong mga direktor na kasapi ng junta direktiba. Maaaring tumayo kapag tinawag ko ang inyong pangalan. Mula sa distrito ng Torrijos, Director Leandro Montibirgen. Pakitutukan sa camera. Mula sa distrito ng Buwak, Director Elias Aaron Hamilla. Mula sa distrito ng Mugpog, Director Christopher Mingi Morales. Mula sa distrito ng Santa Cruz, Director Glenda Mendoza Mercader. At mula sa distrito ng Gasan, Director Boyet Villamin Jr. Sila po ang pinakamasisipag, pinaka-dedikado at pinaka-epektibo na membro ng junta direktiba sa kasaysayan ng Marelco. At pinatunayan yan ng kanilang mga nagawa sa loob lamang ng isang taon. Walang palakpak para sa kanila. Kahit hindi na ako kasama. Salamat at manatiling magsiupo na po kayo. Sa kabilang dako, bilang Pangulo ng Junta Direktiba, ay batid ko, ramdam ko, ang inyong kalungkutan, siphayo, paghihinagpis, pagkabigo, kasama na ang galit sa tuwing mawawala ng kuryente sa inyong mga kabahayan at sa inyong mga lugar. At nais ko lamang ipalam bilang Pangulo ng Junta Direktiba ay hindi natutulog ang inyong Junta Direktiba, 10 ng pangasiwan ng Marelco sa suliraning ito. Ang pangunahing dahilan pa rin ay ang mga kasukalan at puno na nagbibigay panganib araw at gabi sa ating linya ng kuryente. Kaya patuloy ang pagpapatupad natin ng Republic Act 11361 or ang Anti-Obstruction of Power Line Act. Sa kasalukuyan ay mahigit 1,000 at 800 puno na po ng nyog at mga punong kahoy ang ating napaputol. Bagamat marami pang dapat putulin at marami pang dapat linisin. Nakakalungkot lamang po dahil kung sino pa ang matatalino, kung sino pa ang mayayaman o may kakayahan sa buhay, ay sila pa ang matitigas ang ulo. Sila pa ang ayaw sumuporta sa layunin ng Marelco na malinis ng tuluyan ang linya ng ating kuryente. Baka sa susunod po na pag-post ng report, isasama na rin namin kung sino ang may-ari ng puno ng nyog na ayaw ipaputol para sila ang pagalitan nyo at hindi puro Marelco. Bagamat napakalaking gawain po na linisin ng tuluyan ng ating mga linya. Dahil hindi po natin ito matutukan sa ngayon, napasabay pa ang paglilipat ng poste na inabot ng road widening project ng DPWH na napakalaking gawain po at kagastusan sa ating kooperatiba. Dahil hindi po natin pwede ito ipagpaliban dahil may target date po ang DPWH na ibinigay sa Marelco
At kapag hindi natin natanggal ang mga poste na ito sa gitna ng kalsada, ay yung mga DPWH na magpapalipat at babayaran ng Marelco. Wala po tayong ibabayad sa kanila. Kaya ang ating mga lineman ay nagtatrabaho hanggang Sabado para mapagsabay ang trabaho, ang pagpuputol ng mga puno sa buong lalawigan at ang paglilipat ng poste sa buong circumferential road. Kaya bilang Pangulo ng Junta Direktiba, ako ay nananawagan, nagsusumamo, na kung nakapagtiis kayo ng halos 5 dekada sa serbisyo ng kuryente na hindi naging kanais-nais para sa inyo, ako ay humihiling na sana idagdagan nyo pa ng kaunting pangunawa. Dagdagan nyo pa ng 3 hanggang 4 na taon na lamang. Dedikado, positibo, determinado. Ang inyong junta direktiba, pati ang pangasiwaan ng Marelco at ang mga kawani nito, natuparin ang aming misyon at bisyon sa loob ng lalong madaling panahon. Kaya muli, sana, inihiling namin ang patuloy na pagsuporta at konting pangunawa pa para ganap naming maibigay sa inyo ang dekalidad na serbisyo ng kuryente na katanggap-tanggap sa lahat at bawat Marinduqueño. Maraming salamat po at magandang hapon. Ngayon po ay ganap na ika-3 ng hapon, ika-23 ng Abril, taon 2022. At sa pagkakataon pong ito, ay formal kong tinatawag sa kayusan ang pagpupulong o ang ika-42 taunang pagpupulong ngayong hapon. Sa ating pagpapatuloy, tinatawagan ko ang kalihim ng Junta Direktiba para sa determination ng quorum. Magandang hapon po sa ating lahat. Ganap na ika-12 at 45 minutos ng tanghali kanina. Tayo po ay nakapagtala ng 8,925 mga nagrehistro ng mga member consumer owners para sa taunang Membership General Assembly sa kabuuang 63,404 o ika-14% at tayo ay nagkaroon ng mayroon po tayong quorum, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Director Hamilya, at sa ating pagpapatuloy, dahil meron po tayong quorum, ay tutungo tayo sa pagbasa ng paanyaya sa pagpupulong at katibayan ng pagkalathala nito. Muli, ang mesa ay binibigay ko sa ating kalihim. Tanggapan ng Junta Direktiba, Marinduque Electric Cooperative Incorporated, para sa lahat ng mga kasapi, consumer at kamay-ari. Sang-ayon sa ika-3 seksyon, ika-3 artikulo ng alituntuning panloob ng Marelco, kayo po ay tinatawagan at inaanyayahan upang dumalo sa ika-42 taunang pangkalahatang pagpupulong ng mga kasapi na gaganapin sa Marelco Compound, Ihato, Buwak, Marinduque sa ika-23 ng Abril taong 2022 sa ganap na ika-12 ng tanghali hanggang ika-5 ng hapon. Maraming salamat, Ginoong Kalihim, at ngayon po ay dadako tayo sa pagbasa ng katitikan ng nakaraang pagpupulong.
Meron bang gustong magmungkahi na pagpaliban ng pagbasa? Kinikilala ko ang ginang na nakapula. Maaari lamang po lumapit sa mikropono, sabihin ang inyong pangalan. Ay, ako po si Kapitana Sonia Mahaba ng Barangay Ihatog po. At magalang ko pong iminumungkahi na ipagpaliban po ang nakaraang pagpupulong dahil po ito po ay nasa annual report na po. Maraming salamat, Kapitan Mahaba. Meron bang pumapangalawa? Ako po si Luis Paras na Santa Cruz. Ako inapangaluhan ko po yung motion ni Kapitana. Maraming salamat, Engineer Paras. Minungkahi ni Kapitan Sonia Mahaba ang pagpapaliban ng pagpasa ng nakaraang katitikan at ito ay pinangalawahan ni Engineer Paras. Meron bang tumututol o gustong susugan ang naunang mungkahi? Sapagkat wala ako narinig na pagtutol sa unang mungkahi ni Susugman, ang mungkahi ni Kapitan Sonia Mahaba na ipagpaliban ang pagbasa ng nakaraang katitikan ay aking pinagtitibay. Sa ating pagpapatuloy, ay kailangan nating aprubahan ang nakaraang katitikan. Kung may napansin mo rin po kayong dapat iwasto, dahil meron naman kayong kopya, ay maaari po natin gawin sa mga oras na ito. Kinikilala ko ang ginang na tumayo. Nakakulay, ano ba yan? Kulay peach. Maraming salamat, Ginang Mantala. Meron po bang pumapangalawa? Meron ba pumapangalawa sa mungkahi ni Mrs. Mantala na pagtibayin na ang nakaraang katitikan? Pinapangalawahan ko po ang mungkahi ni Ginang Mantala. Pakibigay po ng pangalan. Eunice Ola po. Ginang Ola. Maraming salamat po. Minungkahi ni Ginang Patricia Mantala na pagtibayin na ang nakaraang katitikan at ito ay pinangalawahan ni Elisa Ola. Meron po bang tumututol sa mungkahi? Pagkat wala ako narinig na pagtutol, na pagtibayin ang katitikan ng nakaraang pagpupulong, ang mungkahi ni Ginang Mantala, aprubahan na o pagtibayin ng nilalaman ng katitikan para sa nagtaang pagpupulong ay akin ang pinagtitibay. At sa ating pagpapatuloy, dadako tayo sa presentation and consideration of operational reports. At sa pagkakataong ito ay akin binibigay ang mesa sa ating General Manager. Magandang hapon, Mr. Chair. Mr. Chair, ang i-report ko po ay halos na naibigay nyo ng lahat. Ano po, dadagdagan ko na lamang, Mr. Chair, ng kaunti na nung nakaraang pong a year before 2021, ang nagawa po na, ang nabili po na konsumo ng Marelco ay 54 for
0.34 million kilowatt hour at ito pong taong 2021 ay naging 60.78 million. So nangangahulugan po na umunlad po ang ekonomiya ng Marinduque. Maliban po sa mga nabanggit na gawain, ang Marelco din po ay nagserbisyo sa ating mga MCO. Through NEHI po, nationwide electrification ng ating mga household, nakapag-implement po tayo ng 4,118 na nabigyan ng benepisyo. At ang mga CSR din po natin, nakapagpatupad po tayo ng pantawid liwanag na binigay po ng ating APEC sa ating mga member consumer owners. Marami rin po tayo nabigyan ng mga medical assistance at para po sa kaalaman ng lahat, ang Barangay Ihatob po na nag-host ng Marelco offices ay nabigyan din po ng ating APEC ng 3 milyon para po mapagawa nila ang kanilang barangay hall. So, gumawa din po tayo ng mga tree planting activities. Hindi lang naman po tayo nagpuputol ng mga nyog at ng mga kahoy. Gumagawa din po tayo ng mga tree planting activities para po ma-maintain natin ang ating maayos na kapaligiran. And kasalukuyan po tayo nakakaranas ng pandemya, Mr. Chair, pero lahat po ito ay nalampasan ng Marelco. At tulad nga po ng sabi ko kanina, lahat po ng sasabihin ko ay nabanggit nyo na sa opening remarks. Kaya pinapaalam ko po, ang lahat ng ito po ay nagawa ng Marelco sa taong 2021. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, GM. Sa ating pagpapatuloy ay dadako na po tayo sa bagong paksa. Ito po ay nakasulat sa inyong annual program. Pero lamang po tayo dito ng 3 paksa. Bago po natin ito isa-isang talakayin, okay, narinig niyo po ang report ng ating General Manager at kailangan po natin muna itong aprubahan. At sa pagkakataong ito, sino po magmumungkahi para aprubahan ang General Manager's report? Patuloy po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Renalyn Bustamante ng Barangay Bantay. At minimungkahi ko pong aprobahan ang minutes, ang ulat mula sa operational reports po. Maraming salamat, Ginang Renalyn Bustamante. Meron po bang pumapangalawa? Muli, iminungkahi ni Ms. Renalyn Bustamante na pagtibayin ang report ng ang operational report ng ating GM. At sige po, magpatuloy. Magandang hapon po. Ako po si Larry Lasso. Larry Lasso ng Barangay Balaring. Pinapangaluhan ko po ang mungkahi ni Ma'am Bustamante po. Maraming salamat, Ginoong Lasso. Iminungkahi ni Renalyn Bustamante na pagtibayin o aprubahan ang report ng operational report ng ating GM at ito ay pinangalawahan ni Mr. Larry Lasso. Meron po bang gustong susugan o tutulan ng naunang mungkahi? Sapagkat wala akong narinig na mungkahi para susugan o tutulan ang naunang mungkahi ni Binibining Renalyn Lasso or Binibining Renalyn Bustamante, ang mungkahi niya na aprubahan na ang operational reports na binanggit ng ating General Manager ay aking pinagtitibay. Sa ating pagpapatuloy, dadapo na po tayo sa ating mga bagong paksa. Meron po tayong 3 nakalista sa inyong annual program.
At kung wala na po kayong gustong bawasin o idagdag sa listahang ito, maaari po bang may pagmungkahi na ito ay ating aprubahan? Kagawad Shirley Similian from Barangay Ihatob. Minumungkahi ko na pag-aprubahan ang talakayin ang 3 bagong paksa sa pagpupulong na ito. Maraming salamat, Ginang Shirley Similia. Tama po ba? Sino pong gustong pumangalawa sa naunang mungkahi? Ako po si Ginang Emelina Misiano. Pinapangalawan ko po ang mungkahi ni Ginang Similia. Maraming salamat, Ginang Misiano. Muli, minungkahi ni Ginang Shirley Similia na aprubahan ang 3 talaan ng ating pag-uusapan sa hapong ito. At ito ay pinangalawahan ni Emelina Misiano. Meron po bang tumututol sa naunang mungkahi? O meron bang gustong susugan ng naunang mungkahi? Kapagkat wala ko narinig na pagtutol o susugman sa naunang mungkahi na aprubahan ang 3 talaan ng pag-uusapan natin para sa hapong ito, ang mungkahi ni Shirley Similia ay aking pinagtitibay. At sa ating pong pagpapatuloy, nadako na po tayo sa unang paksa, Resolution of Support for Interconnection of Marinduque to Luzon Grid through Submarine Cable. At sa pagkakataong pong ito ay binibigay ko ang hapag sa ating General Manager. Maraming salamat at magandang hapon po muli. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga member consumer owners ng Marelco. Ang item number 1 po, Resolution of Support for Interconnection of Marinduque to Luzon Grid through Submarine Cable applied by National Grid Corporation of the Philippines. Gusto ko po sana itong i-discuss, pero kanina po ay halos na-discuss na ng ating bisita na si Congressman Sergio Dagook kung ano ang magiging kapakipakinabang po nito para sa ating mga taga Marinduque. And ako rin po bilang General Manager, nakikita ko po na ito na po ang final and long-term solution natin sa problema ng kuryente sa Marinduque. Kaya gusto ko pong imungkahi sa inyo, mga member consumer owners, na aprubahan po ang Resolution of Support for the Interconnection of Marinduque to Luzon Grid sa pamamagitan po ng aplikasyon ng National Grid Corporation of the Philippines. Kung hindi po ito nagkakamali, ang application po ng National Grid Corporation of the Philippines ay nagkakahalaga ng 5.5 billion pesos. Ito po ay para sa connection through submarine cable ng Marinduque sa Luzon Grid through Quezon. So Mr. Chair, minumungkahi ko po na suportahan ng mga member consumer owners po ng Marinduque Electric Cooperative ang mungkahi na ito o ang application po na ito ng National Grid Corporation of the Philippines. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, GM, at malinaw na kailangan nating magpasa ng resolusyon na susuporta sa madaliang pag-interkonekta ng isla ng Marinduque sa Luzon Grid. Mr. Chair, to add. Yes, GM. Mga mahal na member consumer owners, kasalukuyan po na nag-apply ang National Grid Corporation of the Philippines sa ERC, Energy Regulatory Commission. Tapos na po lahat ng hearing. Nagiintay na lang po tayo ng desisyon ng Energy Regulatory Commission at nakikita ko po na bilang konsumidores po ng Marinduque Electric Cooperative, malaking tulong po para mapabilis ang resolution din po ng Energy Regulatory Commission kung tayo pong mga member consumers ng Marinduque Electric Cooperative ay susuporta
sa adhikaing ito ng Marinduque. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, GM. At siguro naging maliwanag para sa inyo. Kailangan nyo magmungkahi na suportahan o magpasa tayo ng resolusyon na sumusuporta sa bilis na at agarang interconnection ng Marinduque sa main grid. Kaya meron bang magmumungkahi? Ako po si Ginang Aileen Mutol, Bapa Finance ng Barangay Tabionan, Gasan. Kami po ay balugod na sumusuporta sa interconnection of Marinduque to Luzon Grid through submarine cable applied by NGCP. Maraming salamat, Miss Aileen Motol. Meron po bang pumapangalawa? Pakibanggit lang po ang pangalan at kung taga saan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Wilma S. Medinilla. Pinapangalawahan ko po ang mungkahi ni Ginang Aileen Motol. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ginang Medinilla. Iminungkahi ni Mrs. Motol ang na magpasa tayo ng resolution na sumusuporta sa interconnection ng isla ng Marinduque sa main grid at ito ay pinangalawahan ni Ginang Benidilla. Meron po bang gustong susuga ng naunang mungkahi? O meron bang tumututol sa mungkahi ni Ginang Motol? Sapagkat wala ko naririnig na pagtutol o mungkahi na sumususog sa naunang mungkahi ni Ginang Aileen Motol, ang mungkahi niya na magpasa ng resolusyon na sumusuporta sa agarang pag-interconnecta o pagkonekta ng isla ng Marinduque sa main grid ay aking pinagtitibay. At sa ating pagpapatuloy, dadako tayo sa ikalawang paksa. Resolution appealing to ERC for consideration that subsidized approved generation rate or SAGR increase be charged to UCME. At muli, binibigay ko ang mesa para sa ating General Manager. Maraming salamat po ulit, mahal na Pangulo. Sa ating pong mga minamahal na member consumer owners, ito po ay nasabi ko na din sa aming mga pagbabarangay-barangay, sa mga bayan-bayan na pinupuntahan po natin, na ang Energy Regulatory Commission po ay nag-approve ng rate increase para sa National Power Corporation na nagkakahalaga po ng 0.7289 sa unang taon. Sa pangalawang taon po ay 1.3116. And sa susunod na pangatlong taon po ay nagkakahalaga ng 1.7496 para sa Luzon. Ito po ay increase, kung natatandaan nyo po, may mga na-approve na train law na sumusuporta sa adhikain ng gobyerno ng mga kolekta ng mga taxes po. At isa po sa tinatamaan ng mga taxes na ito ang fuel increase. So dahil po ang NAPOCOR po ay gumagamit ng mga fuel para sa pagpapatakbo ng kanilang mga planta, inaprubahan po ng Energy Regulatory Commission ang increase na ito para sa National Power Corporation. And tayo po ay nasa pandemic, Mr. Chair, mga minamahal na mga member consumer owners, na sana po ang utos na ito ng Energy Regulatory Commission na ipatupad sa unang buwan ng 2022. Ibig po sabihin, sa billing month ng January ay mag-i-increase na po ang ating rate ng 0.7289 per kilowatt hour. At kung titingnan po natin, kung ikaw po ay kumukonsumo ng 10 kilowatt hour, madadagdagan po ng halos 6 pesos ang inyong bayarin sa buwan-buwan. Kung ikaw po ay kumukonsumo ng 100 kilowatt hour, na 940 po ang iyong current rate, ay madadagdagan po ito ng
almost 200 pesos per kilowatt hour. So, and so on po, hanggang lumaki po ang inyong konsumong kuryente. Ang hingin ko po sana sa inyo ay makapagpasa po tayo ng motion for reconsideration na sana po ay bawiin ng ARC ang increase na ito. Magsampa po tayo ng motion for reconsideration in support din po sa adhikain ng mga electric cooperative na apektado rin po ng increase na ito, na para po baka maisip ng ERC na wag muna itong ipatupad. Kung hindi man po natin talaga mapipigil ang pagpapatupad nito, Mr. Chair, ng Energy Regulatory Commission para sa National Power Corporation, at naniniwala din naman po ako na kailangan din po ng National Power Corporation ang increase na ito para sa kanilang operasyon, ay i-charge na lang po ito sa universal charge na kinukuha po. Itong universal charge po ay nabayaran na ito ng lahat ng kumukonsumo ng kuryente sa buong Pilipinas. Iniipon po ito para ito po yung isa sa binibigay na subsidy. Tulad po natin, ang Marinduque po ay sinasubsidy ng universal charge. Kung tayo po ay kumukonsumo nagbabayad po tayo ng 80 million, or 40 million rather, 40 million buwan-buwan sa National Power Corporation, ang subsidy po na nakukuha nila para sa Marinduque ay halos 45 million monthly. Kaya po makikita natin na mababa po ang kuryente natin kumpara po sa ibang, kahit na po sa Meralco. So ito po ang hilingin sana natin, na kung hindi man po mababawi ng Energy Regulatory Commission ang increase na ito, ay i-charge na lang po ito sa universal charge para po hindi na ito maging dalahin ng bawat member consumer. Yun lang po, and binumungkahi ko, Mr. Chair, na sana po suportahan ang ating mga member consumer owners ng Marinduque ang mungkahi na ito. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, GM. Meron ba kayong katanungan o gustong linawin pa sa mga bagay na tinalakay ni GM para sa kasalukuyang paksa? So kailangan natin na magpasa ng resolusyon na umaapila o magpasa ng motion for reconsideration na itong SAGR sa halip ay i-charge as UCME. So meron pang gusto magmungkahi. Magandang hapon po. Nasaan? Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Villardo Salvacion ng Bagakay, Buena Vista. Magalang ko pong minamungkahi ngayon na tayo magawa ng isang resolution appealing to ERC for consideration that subsidize approved generation rate SAGR increase be charged to UCME. Maraming salamat, Kapitan Villardo Salvacion. Meron po bang gustong pumangalawa sa mungkahi ni Cap Salvacion? Magandang hapon. Mari pong magpatuloy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Lenny Prias. Pinapangaluan ko po ang mungkahi ni Kapitan Villardo Salvacion. Maraming salamat. Minungkahi ni Kapitan Villardo Salvacion na pinalawahan ni Kagawad Lenny Prias ang mungkahi na magpasa tayo ng resolusyon para sa motion for reconsideration ng pagtaas ng subsidized approved generation rate ay i-charge sa UCME or sa UCME. Meron ba pong tumututol o gusto susugan ng naunang mungkahi ni Kapitan Salvacion? Meron bang tumututol sa naunang mungkahi? Sapagkat wala akong narinig na gustong tumutol o gustong susugan, kinikilala ko ang Ginoong tumaas ng kamay. Pakibigay lang po ng pangalan at kung taga saan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Eddie Lustre ng Torrijos, Marinduque. Kanina po, doon sa sinasabi ni General Manager
parang mayroong dalawang parte doon. Yung una, resolution, para ikonsidera na huwag i-effect yung increase na yon. And another one is if ever it will be increased, it should be charged to UCME. Tama po ba ako? So gusto sabihin, doon sa binanggit ni General Manager, dapat dalawang resolution ang ating ipasa. Number one resolution is the consideration that the increase should be considered. And the other one, if ever that resolution will not be considered, the increase should be charged to UCME. Tama po ba yung aking pagkakaalam? Maraming po salamat, Ginoong Ray. Hindi po Ray, AD Lustre from Torrijos. Medyo malayo po. Eddie Ilustre. Maraming Na walang tatlo, na walang kahoy. Yung aking pong apelido. sinususugan niyo po ang naunang mungkahi na sa halip na isang mungkahi lang ay gagawin nating dalawa. Yung po ang aking stand. I stand for that there must be two resolution to be made by the Board of Directors for that effect that was cited by the General Manager. Maraming salamat po at meron po bang gustong pangalawa? O pangalawahan ng susog ni Ginoong Lustre? Yung po sa akin, ko na po yun, aking po motion na yun. Ang hinihintay ko na lang po is magkaroon ng second motion. Yun nga po. Meron bang pumapangalawa sa mungkahi ng Ginoong Lustre? Kinikilala ko si Ginang tumaas ng kamay, Ginang Michelle, no? Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Gusto ko lang pong i-clarify yung hinihinga na resolution ng ating General Manager. Yung resolution po na hinihingi niya na iminungkahi na at pinangalawahan doon sa kabilang banda ay yung resolution appealing to ERC for consideration that subsidized approved generation rate increase be charged to UCME. Ang pagkakaintindi ko po nito ay this was already approved by the ERC that should be implemented by the electric cooperatives. At ang ini-appeal ng ating Marelco ay i-charge yun sa UCME na already na nakolekta na sa mga MCOs. Tama po ba? So, ang akin po, kung nakukuha ng kapulungang ito, is it necessary to approve two resolutions since this is an appeal resolution for reconsideration na yung subsidized approved generation rate increase ay i-charge sa UCME na nakolekta na sa MCOs ng Marelco. Am I right, sir? Yes po, tama po, Ma'am Michano. Pero po ang sinasabi naman, kahit na po yan ay, sa unang buwan po kasi ay na-implement na natin. Kasi yun po ang utos, hindi po tayo pwedeng hindi sumunod sa utos. Pero po, kahit po yan ay na-implement na, pwede pa rin po namang i-stop kung ma-approve po ng Energy Regulatory Commission ang mga appeal ng mga nakaranas o makakaranas nito mga increase na ito. So, kasalukuyan po kasi nagsampa ang association ng Island Electric Cooperative ng motion for reconsideration sa Energy Regulatory Commission. So yun po, mga gagawain natin po ay support dun po sa mga motion for reconsideration na sinampa na rin ng mga abogado ng Island Electric Cooperative. Maraming salamat, Mr. Chair.
Maraming salamat, GM. So, sa walang pumangalawa sa mungkahi ni Ginoong Ilustre, at dahil sa wala, ito ang mungkahi niya ay kusang namatay na lamang o napawalang bisa. Okay po, kung ganyan, we are acknowledging democratic process. This is General Assembly and everybody is entitled to his own opinion. But according to the statement of the General Manager, as what I've said, there are two-pronged approach on this. The number one is for the reconsideration na ipapasa natin sa IRC na i-consider nila yung increase na baka mapawalang bisa. And another one, kung hindi magkakaroon ng bagang, kung hindi magkakaroon ng inipin, yung mungkahing iyon, at ipatutuloy yung increase, it will be charged to UCME. Yung po aking pagkakaintindi na I stand for that. Maraming salamat. Narinig nyo ang mungkahi ni Ginoong Ilustre. At muli, ako'y nagtatanong kung meron bang gustong pumangalawa na magpasa tayo ng dalawang resolution o ang pagtitibayin natin ay ang unang resolusyon ni Kapitan Salvacion. Meron ba pumapangalawa? Sapagkat wala akong narinig na pumangalawa sa mungkahi ni Ginoong Ilustre, balikan natin ang mungkahi ni Ginoong Kapitan Salvacion na pinangalawahan ni Kagawad Lenny Frias. Meron bang tumututol sa mungkahi? Sa naunang mungkahi. O meron pa bang panibagong susog sa naunang mungkahi ni Kapitan Beling Salvacion? Sapagkat wala na ako narinig anumang susog sa naunang mungkahi, itutulan man ang mungkahi ni Kapitan Salvacion na magpasa tayo ng resolution appealing to ERC for consideration that subsidized approved generation rate be charged to UCME. Ang mungkahi ni Ginoong Salvacion ay akin ang pinagtitibay. At sa ating pagpapatuloy, dadako po tayo sa pangatlo at ikahuling paksa. Malapit na yung rapwal. Okay, mainit. Ratification by the General Assembly of Meralco Amendment Article of Incorporation. At muli, binibigay ko ang mesa sa ating General Manager. Maraming salamat again, Mr. Chair. Mr. Chair, noong pong 2018, ang General Assembly po ay nagpasa ng board resolution. Ang board po ay nagpasa ng Resolution 2018-132 dated September 7, 2018. Dahil po ang mga electric cooperatives po ay hanggang 50 years lang po ang life na kailangan po nating i-apply ng renewal o franchise. Ang Marinduque po ay noong 2018 ay nakapagpapasa na sa General Assembly po na katulad nito ng isang resolusyon na pinapahaba ng another 50 years ang operation po ng Marinduque Electric Cooperatives. Pero po tumagal ng 3 taon na hindi po naaksyonan ang ating resolution dahil po sa kadalahilan ng nagkaroon ng pandemya, nagkaroon po ng iba-ibang mga nakaupo sa mga pwesto, kaya nagpalit-palit po ang resolution na ito na hindi naaksyonan sa loob ng 1 taon. At ngayon po, nire-require po tayo na muling ibalik sa member consumer owners ang ratification na palawigin po ulit, palawigin ang operasyon ng Marinduque Electric Cooperative. Kaya po, mga minamahal na member consumer owners, muli ko pong dinudulog sa inyo na maaprubahan po natin ang renewal of franchise ng Marinduque Electric Cooperatives for another 50 years, renewing the term starting
2023. So yun po, Mr. Chair, minumungkahi ko po sa ating mga member consumer owners ang pagpapalawig ng operasyon ng Marinduque Electric Cooperative sa pamamagitan po ng inyong ratifikasyon. Maraming salamat, Mr. Chair. Amendment po pala. Maraming salamat, GM. Meron po bang gustong magtanong o liwanagin? May gusto pa liwanagin sa paksang tinalakay ng ating GM bago merong magmungkahi? Kinikilala ko si Ginang Misiano. Magandang hapon po ulit. Wag po kayo mag-asawa sa pagmumukha ko. Natatandaan ko po itong amended Articles of Incorporation. Empleyado pa rin po ako noon ng Marelco. At ito po ay iniharap namin dito sa assembly din na ito. At dito rin po ginawa noong 2019. Natatandaan ko po yon. Iniharap namin po sa inyo. At natatandaan ko rin po na ini-approve ng General Assembly. And in consideration po doon sa nagkaroon nga po ng pandemya, hindi siguro napagtuunan ng pansin ng mga kinauukulan yung ating proposal. Kaya sa mga oras pong ito ay iminumungkahi ko na papagtibayin po natin ang amended Articles of Incorporation ng Marelco. Yun po yung pagsisimula ng 50 years operation ng Marelco by 2023. Yan po. Minumungkahi ko po yun. Maraming salamat, Ginang Misiano. Meron po bang pumapangalawa? Mahirap yung panay ang kanta, ano. Pasensya na kayo. Magandang hapon pong muli sa atin lahat. Ako po uli yung si Luis Paras ng Santa Cruz. Magalang ko pong pinangangaluhan ang motion to approve the resolution na iminungkahi ni Ms. Emily Misiano. Magandang hapon po sa inyong muli. Maraming salamat, Engineer Paras. Muli iminungkahi ni Ginang Misiano na pagtibayin ang mga susog sa artikulo ng pagsasama ng Marinduque Electric Cooperative Incorporated para sa pagpapalawak ng termino nito, at ito ay pinangalawahan ni Engineer Paras. Meron po bang gustong susugan ng naunang mungkahi o tutulan man ito? Rapol. Sapagkat wala ako narinig na pagtutol o susugman sa mungkahi ni Ginang Misiano na magpagtibayin ang susog sa mga artikulo ng pagsasama ng Marinduque Electric Cooperative Incorporated na palawagin ang termino nito, ang mungkahi ni Binibining na Ginang Misiano na pinangalawahan ni Engineer Paras ay aking pinagtitibay. Tayo ay magpapasa ng resolution na nagpapatibay sa mga susog ng artikulo ng pagsasama para palawigin ang termino ng Marinduque Electric Cooperative Incorporated. At diyan po natatapos ang tatlong paksa para sa ating taunang pagpupulong na ito. At tayo po ay dadako na sa susunod na bahagi ang for the General Assembly's information. At muli, binabalik ko ang mikropono sa ating masipag na General Manager. Maraming salamat, Mr. President. Iiklian ko na lang po
Sa ngayon po ay meron po tayong attendance, last list ng attendance, 10,955. Maraming salamat po. We garnered 18.83% attendance. At regarding po for General Assembly's information, strict implementation of Republic Act 11361 or Anti-Disturbance of Power Line Act. Ito po ang sinusundan ng Marelco na pagpuputol sa lahat ng mga puno o nyog na nakakaabala po sa distribution o sa daloy ng ating elektrisidad. Kaya po, gusto ko lang po sanang ipaalam sa inyo at hingin ko na rin po ang suporta ninyo na sana po ang Marelco po ay malaya na makapagtanggal ng lahat po ng nakakaabala sa distribution line ng Marelco para po mabawasan natin kung hindi man po totally na mawala ang interruption natin o ang mga nararanasan nyo, mga power interruption sa inyong mga bayan. Kung titingnan nyo po, ang ating pong mga linya ay dumaan sa ilalim ng mga kakahuyan, lalong-lalo na po itong mula sa Mugpog, papunta ng Santa Cruz at papunta ng Torrejos. So gusto ko pong ipaalam sa inyo na meron pong batas, Republic Act 11361, na ito po ay pinasa ng ating minamahal na Congressman Lord Alan Velasco na binibigyan po ng kalayaan o tulong ang mga electric cooperative na makapagpatupad po ng pagpuputol o paglilinis ng ating mga distribution line para po maiwasan natin ang ating mga nararanasang brownout. So ito po ay isang information lang. So sana po tayong mga member consumer owners ay wag po kayong magsawa na tulungan ang Marelco. At yun naman pong sana yung may mga may-ari ng ating mga lupa na dinadaanan ng ating distribution line. Hinihingiling ko po ang inyong pakikiisa. Yun lang po, Mr. Chair, and magandang hapon po sa inyong mga minamahal na member consumer owners. Maraming salamat, GM. At tulad ng sinabi ko kanina, dun sa matitigas ang ulo, na ayaw magpaputol, inabisuhan na ang mga lineman na kung saan nagyari ang pagbagsak ng palapa, banggitin kung saang barangay ang may-ari ng lupa para maisama sa report na gagawin. Para sa gagawing info dissemination. Para alam ninyo kung ano talaga ang naging dahilan ng brownout. Dahil sa bagsak ng palapa sa barangay ganito na pag-aari ni Ginoong ganon. Kaya sila ang awayin nyo. Napapagod na Marelco, balik-balikan sila para pakiusapan. Hindi po biro yan. Meron niya sa Mugpog. Siguro kilala ng taga-Mugpog yun. O sino yung nagamatigas dyan? Meron din sa Buenavista. Siguro mas marami sa Santa Cruz. Dahil naabala ang pagpuputol yan. Napakarami na po natin na kinuha na kapartner natin na mga magpuputol, yung mga rehistradong maglalagari ng nyug para lamang mapabilis ang ginagawang implementasyon ng Republic Act 11361. Pero sabi ko nga, nakakalungkot mga sabihin sa inyo, ang totoo na kung sino pa yung mayayaman, kung sino pa yung mga profesional, kung sino pa yung may impluensya sa lipunan, ay sila pa yung matitigas ang ulo. Sarap granadahin, ano? At sa ating pong papapatuloy, tayo po ay dadako na sa ating open forum. At siguro, nagmamadali na kayong umuwi para sa rapol. Ay baka konti na lang ang marinig. So, binibigay ko ang mikropono sa ating GM para sa open forum. Maraming salamat po again, Mr. Chair. Mr. Chair, pupunta na po ako sa harap. Baka po may mga katanungan ng ating mga member consumer owners. Ito na po ang inyong pagkakataon. Open forum na po natin at dadako na po tayo sa rapol ng ating prepare para sa inyo. Rapol na. Rapol na. Paano yan, mga kababayan?
Hindi kayo interesado sa tanong. So, yes sir. Pagbigyan lang po natin para po maganda rin pong maririnig natin ang ating mga kababayan. Hindi po ako nagpapakilala. Hindi naman ako kakakandidato eh. Ang akin lang po ay suggestion. Napansin po ninyo kanina, nag-aagawan tayo sa microphone. Baka po naman sa susunod General Assembly natin, damihan natin ang microphone. Maraming salamat po. Opo, noted po sir. And dadamihan po natin. Yes ma'am. Magandang hapon po, General Gaudencio Sol. Tatanong ko lang po kasi kakamustahin ko lang po noong 2017 po. Nag-request po ako ng poste na tatlong poste po sa aming lugar sa Barangay Tungib, Sitio Dilawan. Ay kinakamusta ko lang po kung ano nang nangyari 2022 daw po. Hindi ko na po matandaan yan. Matt, where are you? Nasaan yung aking technical manager? Kung di man po makapag-report, personal po na papupuntahin ko sa inyo. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Nieves. Nieves de Dalyabe. Okay po, technical department, sa Lunes. Sa Lunes ay puntahan nyo si ma'am at mag-report kayo ano ang sitwasyon yan. Kunin nyo na lang yung pangalan. Okay? Para mabilis tayo. Ma'am, ayun na po. Pupuntahan kayo ng para po mag-report sa inyo kung ano po ang nangyari. Sige po, sige po. Alam ko po malamang napuntahan, kaya lang po ang concern ay 3 poste. Minsan po hindi po tayo agad maka-aksyon dahil po sa dami nung mga may request at lalong-lalo na po kung nangangahulugan ng financial capability. 3 poste is almost 100,000. Siguro po kaya medyo nagkakaroon ng pagbagal. Maraming salamat po. Yes po, ma'am. Magandang hapon po sa atin lahat. Ako po si Kagawad Urlita Sori ng Barangay Tapuyan. Yung request po namin na 2 poste ng Marilco doon ay matagal na pong nagpasa kami ng request at saka resolution po ay up to now ay hindi pa po na nilipat. Maraming salamat po, Kagawad. Iti-take note na lang po namin lahat at sigurado po ako, yung pong lahat ng resolution ninyo ay nakapile sa TSD. Hindi po yan mawawala. Ang nga lang po, ngayon po ay kinukonsidera namin na yung pong mga pinagpalitan namin ng poste ng DPWH ay ma-request din po namin sa DPWH na maibigay na lang sa mga nangangailangan ng poste kung hindi po namin kayang makapagbigay agad. So yun po, alam po ng technical yan na may mga resolution po kayo na binorward po namin sa DPWH para po doon ay maibigay na nila yung mga poste na pinagpalitan namin na maaayos pa naman po para po ma-action na natin etong mga ganitong problema. Okay po? Yes po, ma'am. Yes, sir. Hindi ko po maintindihan. Ano po? Pwede po wag kang magdagdag ng tiller pagka bayaran ng mga bill. Pangarap ko Mahaba po. ang pila eh. Pangarap ko po na lahat po ng district ay mapagserbisyohan ng maayos. Pero po, ang pagdadagdag ng empleyado ay nangangahulugan pong another budget sa ating kooperatiba. Kaya po, ang pinapalakas natin ay ang ating mga collection system. Nandyan po ang ating SendPay na pakikiusapan po natin. Kasi ang usapan po namin, lahat ng barangay ay maglagay ng SendPay. Pwede na po tayo magbayad sa mga, meron din po yung parang style GCash. Meron po tayo niyan. Tatanungin lang po sa finance kung paano yung pag-download ng system. At kahit nasa bahay ka lang po, pwede po kayo magbayad ng bill. Naandyan po yung ating mga LBC, naandyan po yung marami po tayong Hindi na po yung LBC. Hindi, may application ulit ang ano ba 'yon? Palawan pala, sorry. Palawan Pawn Shop, may application po na palakasin natin yung collection nila.
Marami naman pong nag-a-apply sa Marelco ng collection agent. Kaya po, kahit po yung pong mga barangay natin na nilagyan natin ng BAPA, ay malaki po ang naitutulong para hindi na po kayo pumunta ng bayan. Yung pong kahilingan ninyo, wag po kayong mag-alala. Ang Marelco po, habang lumalaki ang member consumer owners, ay pwede po tayo magdagdag ng empleyado at kinokonsidera po natin yung mga ganyang request. At ako naman po, pag during collection, ay required po ang district head, ang coordinator, ang teller na pagtulong-tulungan po ang problema ng mga district. Pero ganun pa man po sir, wag po kayong mag-alala. Iko-consider po natin ang inyong mungkahi. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Engineer, ako po ay nandito po sa unahan ninyo at di po para magpasalamat na rin po ako at yung nagkaroon po kami ng libre kuryente po. Naalala po si Akasio po. At saka po, ang hiling ko lang po ay ang dami po kasing hindi nakakuha ng pagkain at saka mga inumin. Ay isa na po ako doon ay ang dami pong nagugutom ngayon. Ay kung ako po ay kandidato, ay may pira naman po siguro akong sapat, ay pakakainin ko po yung mga nagugutom. At dahil anong oras pa po tayo matatapos, yun lamang po. Maraming salamat po, ma'am. Nasaan po yung mga kandidato natin na sana'y pakainin ninyo yung mga nagugutom? Maraming salamat po. Alam nyo po, ako po ay nalulungkot din na lahat po kayo ay hindi namin napagbigyan. At ikokonsidera po namin alam nyo po ba, itong ginastos po natin sa okasyon na ito ay halos 2.5 million na napakalaki na po sana ng magagawa sa ating operasyon. Pero dahil po kailangang iparating sa inyo kung ano po ang nangyayari sa mga electric cooperative na katulad ng Marelco, ay kailangan po namin magpatawag ng asemblea na ito. At wag po kayo mag-alala, iko-consider po namin. Ang alam ko po, nagpatakbo si committee ng foods, ng mga biscuits. Pasensya na po kayo kung biscuits at tubig na lang yung nakarating sa inyo. Pero iko-consider po namin na dagdagan pa po namin yung alokasyon kasi nag-prepare po lang kami talaga ng maximum of 5,000 for this occasion. Pero po, tulad ng iniulat namin, ang attendance po ay 10,955. So, nakakasakit po ng damdamin na hindi kayo lahat ay nabigyan ng mga souvenir item at ng pagkain na sinasabi ni ma'am. So, sana po, panalangin ko yung lahat ng hindi po nakatanggap ng souvenir item, manalo po sa raffle. Maraming salamat po. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga panauhin. Ako po ay isa sa consumer. Ang akin lamang pong reklamo, ako rin po naman ay consumer, bakit wala lang po kaming natanggap na payong? 2 jeep po kami ng barangay Aturan. Sana sir, magkaroon kami kahit yung lahat na nakasabit. 2 jeep kami, wala pang kain. Mga kababayan, mga taga Marelco, kunin lahat ng nakasabit. Aturan at ibigay ito sa kanila. Aturan, Santa Cruz. Ang problema ko po, ang ginamit po na paglagay niyan ay boom truck. Ang ibig pong sabihin, itong buong daan na ito ay tatanggalan natin ng tao para maakyat. Opo. Sir, gutom kami, pero kahit payong, pwede Okay na po. yan. Salamat, sir. Palista na lang po, ISD. Palista na lang yung mga pangalan ng Tingnan po natin. Okay, ganito po. Ililista po namin at titingnan po namin kung ano ang pwede naming magawa. Sige po, ito po ay pwede na. Yes po. Yes. Salamat po. Maraming salamat. Sir. Yes po, at tahimik lang po ng konti. Pagbigyan po natin yung gustong magtanong. Hello po, magandang hapon kunin na po lang sa yung lahat. pangalan. Hello po. GM, ganyan rin po ang sa amin ay, ako po ay Vice Finance Officer po ng BAPA ng Barangay Masalukot, Santa Cruz, Marinduque. Ang concern lang po namin ay, mahigit na pong 1 year kaming nagabayad ng system loss. Ano po kaya ang magandang
solusyon doon dahil kami po ay ilang beses nang sumulat at nagpadala ng resolution dito po sa inyong opisina pero hindi pa rin po kami nabibigyan ng solusyon. Okay po, ma'am. Ang aming pong 8% incentives ay kulang pa pong iabuno sa system loss. Sige po, ma'am. Sa totoo lang po. Pinapangako ko po sa inyo, mula Lunes hanggang Biyernes, hindi pwedeng hindi kayo bisitahin para po ma-resolve natin ang problema nyo. Asahan po namin yan, Yes GM. po. Sige po, ISD, thank you po. schedule sila Monday hanggang Friday kung alin man tamaan nun. Ipaalam nyo na lang sa kanila kailan tayo dadating. Sasama ako. Okay po. Yes po, ma'am. Salamat po. Sir, teka po muna. Para kayo hindi gutumin, magparapol na kita para kita makauwi. Okay po. Pag ganyan ang gagawin ninyo at salita ng salita, ay lalo kaya gutumit abutik ng alas 12 ng gabi. Maraming salamat po. Maraming salamat. So with that, Mr. MC, Mr. MC and Miss MC at yung raffle committee. Sabagay, ako yung mali sa amin alas 4 ng madaling araw. Ako'y sumita ng tricycle. Nang sabi 60 pesos. Mr. Pagdating MC, dito, 80. sige po. Ang Akit na kayo siningit. dito, Mr. Chair. Binabalik ko na po sa inyo ang mikropono para po sa pag-adjourn. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good job! Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello. Mangyayaring pong manahimik lamang para magpagpatuloy na tayo sa ating raffle. Hello. At dahil po tapos na tayo sa ating open forum, meron pa ang buong magmumungkahi na itindig na ang pagpupulong natin sa hapong ito. Pakibigay lang po ng pangalan. Magandang hapon po sa bawat isa. Kagawad Lydia Sullivan po ng Barangay Bagtingon at the same time po ay finance ng Bapawan. Narinig po na natapos po ang ating pagtalakayan at napakinggan lahat natin ang accomplishment report, ang suggestion at recommendation para po sa patuloy na pag-unlad ng ating electrification. At sana po ay tumimo po sa puso at isip natin ang bawat isa, ang lahat ng yon. Ano po? Sana po lahat ng EO ng Marilco ay sundin po nating lahat. At dahil po dito at ang oras natin ay alas 4 pasado na, magalang ko pong minumungkahin at tapusin na po ang ating pagpupulong na ito sa ganap na ika-4 at 5 minuto ng hapon. Maraming salamat, Kagawad Lydia Sullivan. Meron ba mungkahi na po ang pangalawa nito? Pakibigay lang po ng pangalan. Ako po si Priscilinda Mampusti Mabato ng Barangay Tugus. Pinapangalawan ko po na pagtibayin na po yung ating pagkukulong at tapusin na po. Salamat po. Pakiulit po ng pangalan. Priscilinda Mampusti po Mabato ng Barangay Tugus. Maraming salamat, Opo, salamat Binibining Ginang Rosalinda. Minungkahi ni Kagawad Lydia Sullivan na ititig na ang pagpupulong natin para sa taong ika-42 taunang pangkalahatang pagpupulong para sa taong 2022 at ito ay pinangalawahan ni Ginang Rosalinda. Kaya ang pagpupulong para sa taong 2020 ngayong hapon or 2022 ang taunang pangkalahatang pagpupulong sa taong 2022 ay akin ang itinitindig. Maraming salamat sa inyong pagdalo at pagkita-kita po tayo ulit sa susunod na taon. Sana manalo kayong lahat sa raffle.